What's up guys? Welcome sa aking channel. May nagtatanong nga pala guys kung magkano daw ang mga gastos bago makaalis pa puntang Japan. Pero siyempre yan guys, bago sabihin nga guys, baka pwede naman makahingi ng favor. Like naman and subscribe sa aking channel para update kayo lagi sa aking mga video na i-upload dito. Yun guys, yung tanong nyo kanina kung magkano nga ba yung magagastos bago makaalis papuntang Japan. Sa akin dati guys, nagastos ko ay medyo malaki kasi siyempre wala kasi akong trabaho din nun eh. Saka siyempre marami akong may anak kasi ako, dalawa. Saka nangungupahan lang din kami nun, kaya medyo malaki na gastos ko. Pero kung hindi ka na nangungupahan, medyo maliit lang yung magagastos nyo. Sa mga bagong upload dumating dito, tinanong ko kung magkano daw yung mga nagastos nila bago sila makaalis ng Japan. Nakagastos sila ng mga 35k sa mga doon sa pagkain nila. Kasama na yata pagkain doon kasi sa school nila, nasa na yung school nila ngayon eh, nasa Nueva Ecija. Sa apartment nila, nasa 3 plus daw yata ang apartment. Every month, marami na sila doon. Doon sila nag-schooling ng Japanese language. Dalawa yung nila, school na mayroon sa Manila, doon sa may Sampaloc, Manila, sa harap ng UST. Kasi yung isa sa Nueva Ecija. Pero kadalasan daw ngayon sa Nueva Ecija na daw dinadala. Nag-aaral, lalo na yung mga boys. Pero halo na rin daw doon, mga girls saka boys. Saka maganda rin doon kasi may na siya eh. May sarili na siyang apartment, di na kayo maghanap ng apartment pa sa iba. Kasi dati kami sa Manila, naghanap talaga kami ng apartment. Mahirap din maghanap dati ngayon, lalo na ngayon, napakamahal ng apartment sa Manila. Yun guys, basta yung mga nagastos, yun daw mga 35k or mag-budget ka na lang ng pataas pa doon. Kasi hindi pa kasama yung mga pamasahe doon na pauwi ka sa inyo. Doon lang yun sa school. Sa mga pagkain nyo sa araw-araw. Mga ganon. Magagastos nyo. Kaya maganda rin mag-prepare ka lang siguro mga 50. Sa mga requirements, wala na kayo babayaran sa mga requirements eh. Yung uno na daw, yung uno agency na mismo yung nag-asikaso. Kaya maganda rin sa uno. Kasi mababait yung mga staff nila, sila na nag-asikaso sa mga requirements yung wala na kayong masyadong alalahanin ba. Kaya sa mga gusto mag-Japan, maganda rin dito sa Japan kasi yun, medyo dito ba, tahimik, sa mga tao dito masisipag, saka mabait. Yun nga lang, medyo nakakalungkot ngayon guys dito dahil nga sa bumaba yung palitan ng yen to piso. Kaya yung sahod namin parang lumiit siya ba? Kasi ang laki talaga ng binaba. Dati kasi yung palitan nasa 0.40, 0.46, umabot pa na yung 0.47, no? 40. Ngayon, na lang palitan eh. Bumaba sa ng 0.36, 0.37. Yun na lang yung naglalaro sa 0.37 or 38. So, ang laki talaga ng ng binaba. Kasi yung 10 lapad na lang, magkano na lang yung 10 lapad? Nasa 37k na lang pag 37 yung palitan. Yung samantala dati, umabot ng 45, nasa 45k yung 10 lapad. Yun, tapos yung sahod lang din dito, magkano lang ang sahod. Depende po sa Ang medyo malaki sahod dito, welder. Sa welder talaga, malaki yung rate nila. Sa amin mga chicken chopper, medyo lang, tama lang din. Hindi naman masyado pero mas malaki talaga sa welder. Yun lang guys, i-follow nyo lang yung channel ko dito. Meron din ako sa FB, yun, sa Journey in Japan page, sa FB search nyo lang. Saka minsan sa TikTok nag-upload din ako, ganun din. Yun guys, sana may natutunan ko sa video ko. Magtanong lang kayo, comment lang kayo sa baba kung mga itatanong nyo, kaya gagawa natin ng video na pwede makatulong sa inyo, sa mga gusto mag-apply dito.
Sa mga requirements, ganun pa rin yung mga requirements, kumpleto pa rin. Police, clearance, mga NBI. Basta kung ano yung mga ano nyo lang, search nyo lang sa FB. Makikita nyo lang doon yung Ono Agency. Yan, makikita nyo ng mga requirements din doon. Message nyo lang din sila sa mga ibang detalye. Yan lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.